Napakalungkot naman ang darating na Pasko sa akin. Sa isang linggo na ang final hearing ng kaso ko. Di ko alam kung ano magiging hatol sa akin. Sa bigat ng ebidensya nila laban sa akin, pwede ako masintensyahan ng bitay o mabilanggo habang buhay. Isa na lang ang paraan, Cynthia, para ma-dismiss ang kaso ko. Kung i-atras nila yung demanda laban sa akin. Alex, kung yun ang paraan, magmamakaawa ko kay Aling Salud. Gagawin ko yung para sa'yo. Pero malabo na yun, Cynthia. Sinumpa na ako ni Inay. Masasayang lang pagod mo. Wala namang mawawala kung magbabakasakali siya. Kung walang mangyayari, pwede naman kayo mapila sa mas mataas na korte. Alex, sa ngayon, itahimik mo muna yung loob mo. Naniniwala ako na magiging makatarungan na hustisya sa'yo. Sa kalagayan ko ngayon, wala na akong pag-asa. Kung nasa labas pa siguro ako, baka makagawa ako ng paraan para lumabas ang totoo. Bakit ko iatras? Dapat lang pagdusahan niya ang ginawa niyang kasalanan. Aling Salud, di po ako naniniwala na kaya patayin ni Alex si Mang Amador. Di po siya ganun kasamang tao. Gaano mo na siya katagal kakilala, Cynthia? Ilang buwan lang? Ilang taon? Samantalang ako, kasama niya sa pulsa pagkabata. Hindi kaya ako ang higit na nakakakilala sa kanya. Aling Salud, alam ko ho kung gaano kayo kamahal ni Alex. At alam din ho ni Alex kung gaano niyo kamahal si Mang Amador. Paano kung mali yung binibintang niyo sa kanya? May hukumang hahatol sa kanya. Doon, maglubid siya ng kasinungalingan. At kung kaya niyang linlangin ang batas, sa akin, kriminal pa rin siya. Sa akin, mamamatay tao pa rin siya. Matapos ang mahaba at masusing pagsisiyasat, napatunayan na ikaw, Inspector Alex Cuevo, ay walang alinlangan nagkasala ng pagpatay kay Amador Cuevo. Kaya ikaw ay hinahatulan ng hukumang ito ng habang buhay na pagkakabilanggo at pinapatawan ng multang 100,000 para sa nasawi. So,